Guys, pasensya na kayo. Masyado palang maliit yung diagram dito na nilagay ko sa video. Lalagay ko na lang sa comment para meron kayong reference sana. Next problem, lumabas May 2022. Marami rin nagre-request nito eh. Pattern loadings daw. Paano gumamit ng pattern loadings? So lumabas yan. Ayan, ulitin ko. May 2022. Basahin nyo na lang. Haba eh. Number 1. How much is the maximum reaction at B? So dito, kailangan marunong ka gumamit ng table. Kasi given lang naman to eh. Ang kailangan mo lang malaman, paano gagamitin yan. Diba? So, lagay muna natin yung given natin. Given tayo ng span length na 8, yung factored uniform dead load natin, 15, tapos yung sa live load, 18. So, yun lang kailangan mo dyan, tatlo. Yung L mo daw, yung length ng beam, kada span, 8 meters. So, ibig sabihin yan, ito, isang span yan, 8 meters. Ito 8, ito 8, ito 8, ito 8. Puro ganun yan. Ito, WU na ng dead load. Ultimate na yan kasi nakasulat sa problem eh. Ayan o. Factored. Naka-factor na. So, hindi mo na i-multiply ito ng 1.2. Tapos yung isa naman, 1.6. Hindi na. Madodoble na. Kasi nakasulat na nga factored eh. Ba't mo pa i-factor? Yung naka-factor na, di ba? 15 kilonewton per meter. Tapos yung WU, ultimate, para sa live load, 18 kilonewton per meter. O, yan lang kailangan mo na-given dyan. Start ka na agad sa number 1. Ano yung tinatanong sa number 1? How much is the maximum reaction at B? Nasaan yung B? Pupunta ka muna sa table. Nasaan yung B? Ito, yung B. Pero, ang tatandaan mo, pre, ang pwede mo lang i-pattern dyan, yung live load. Yung dead load, dito ka lang titingin lagi para sa dead load. I-highlight ko. Dead load. Kasi nga, dead, pre, patay. Hindi mo magagalaw ang dead load. Kumbaga, pag sinabing 15 kilonewtons per meter, wala kang choice. Loloadan mo lahat ng buong span. Kasi dead load siya eh. Unlike sa live load, pwede mong i-pattern, pwede mong lagyan, ito lang, tas ito lang. O kung gusto mo, ito lang yung wala, loloadan mo to, tsaka ito. Pwede mong i-pattern yan kasi live load eh. Nagagalaw-galaw mo yung load kasi live load siya, gumagalaw siya. Unlike sa dead load, nandyan lang siya kaya wala kang choice. Kailangan mong loadan yung buong span. Gets? Ito para sa dead load to. Tapos itong dalawa para sa live load. Kasi yun lang yung pwede mong i-pattern yung live load. Live load lang nga yung gumagalaw dyan, pre. Paulit-ulit na ako eh. Naiinis na ako, pre. Okay, balik tayo. So, ang tinatanong sa number 1, ano ulit yun? Nakalimutan ko na naman. Maximum reaction at B. So, titingin ka muna kung ano yung pinakamalaking reaction sa B para sa dead load muna. Ito yung dead load mo. Titingin ka muna, asan yung B? Ito yung B. Pero kung titignan mo, yung B dyan, pre, pwede rin mapunta yan dito. Kasi ang numbering yan, di ba to? A, B, C, D, E. Pero pwede rin magkabaliktad yan. Pwede itong A, B, C, D, E. Kasi technically, pwede yun. Kasi pare-pares lang naman silang may span eh. Ito, tag-8 lang yan lahat. Tapos lahat yan, uniform load. May load lahat. So, pwede silang magkabaliktad. No? So, itong B, pwedeng mapunta dito, tapos itong D, pwede itong maging D. Pero kung titignan mo naman kasi, reaction sa B, pares lang. 1.14 WL, tapos yung dito, 1.14 WL. So, kahit ano na lang piliin mo. Okay lang yun. So, sa dead load, ang max reaction na makukuha natin dyan is, kailangan may load lahat kasi dead load siya. So, ano yung maximum reaction pag may load lahat? Sa B. Ito, 1.14 WL. E di, para sa dead load, 1.14 W dead times length. Para sa dead load pa lang yan, plus ka pa para sa live load. O, titingin ka naman dito sa baba. Kasi pwede mo nang i-pattern yan, mamimili ka na kung saan magma-maximum yung reaction eh. Tumingin ka sa RB. Asan ba yung RB mo? Ito, 0.572. Tapos sa baba naman, ito, 1.22 WL. Magkaiba sila ng load. Tignan mo. Yung load dito, ito lang yung meron. Tsaka ito. Yung kabila naman, ito lang yung meron. Tsaka ito. Diba? Etong gitna, walang load. Tapos titignan mo, magkaiba na sila ng value. Ito, 1.22 WL. Ito naman, 0.598 WL. So technically, ito yung mag-govern sa atin. Ganitong loading pala ng live load yung magbibigay sa atin ng maximum reaction sa B. Pag niloadan mo yung first two na span, tapos iwan mo yung pangatlo, tapos niloadan mo yung fourth span, ito yung magma-maximum sa reaction natin na 1.22. Yan yung pinakamalaking value eh. Ito kasi 0.572 lang. Ito 0.572 lang. Ito 0.598 lang. O ito 1.22. E di yan gagamitin natin.
1.22 WL times L. Yan lang formula sa number 1. Plug and play ka lang na meron ka. 1.14 W dead mo 15. Span length 8. So ito 1.22 live load 18. Span length mo 8. Yan lang kadali yan. 312.48 kilonewton. O, yan sagot natin sa number 1. Meron ba? Ayun o. Letter C. Oh, number 2 naman. How much is the maximum shear at B? So, titingin ka naman ngayon sa shear. Kasi ito yung mga reaction yung tinignan natin kanina. RA, RB, RC, RD, tsaka RE. Dito ka naman sa shear. Ito naman titignan mo. Para sa dead load. Kasi wala kang choice. Kailangan mo loadan lahat kasi dead load siya. Hindi mo siya pwedeng i-pattern. So, ano yung pinakamataas na shear dyan para sa B? Diba? Eh, sinasabi ko nga sa inyo, since symmetrical siya, ito pwedeng maging B, tsaka ito rin pwedeng maging B. Pwede magkapalit yan. Eh kung titignan mo ulit, parehas lang naman ang value yan eh. 0.536, tsaka 0.607. Ito, 0.607, tsaka 0.536. So parehas lang yan. Ano yung pinakamalaking value dyan para sa B? Ayan o, 0.607 WL. Kahit negative yan, absolute value lang yung kailangan natin. So para sa dead load, ito yung gagamitin natin. 0.607 WL. 0.607. Yung W natin, W dead. Oh, times L. Okay ka na agad sa dead load. Sa live load ka ngayon, ipapattern mo na ngayon. Titingin ka ngayon sa shear kung ano yung pinakamalaki. Dito muna tayo. Ano ba yung shear dyan? Ito, 0.18 tsaka 0.554. Tapos dito, pwede nga maging B to, di ba? Kasi symmetrical siya. Ito, pwede maging D. Ito, pwede maging B. So, titignan mo rin to. Ito, 0.054 tsaka 0.518. So, as of now, ang pinakamalaki natin, ito. Pag ito yung itsura ng loadings niya. Pag ito, tsaka ito lang yung may load. Ang pinakamalaki natin, si 0.0554. Titingin ka naman dito sa ilalim. Nasaan yung B dyan? Ito. Tsaka ito, pwede maging B. No? Ito pwede maging B. Ito pwede maging D. Kasi symmetrical nga lang ulit. So, titignan mo ulit. Anong pinakamalaki dyan? 0.603, 0.620, 0.558, tsaka 0.04. O, ito pinakamalaki pala natin. 0.620. So, kailangan pala, ang pattern ng loading mo, ganito. May load yung first two, tsaka yung pang-apat. Para ang maximum shear mo, 0.62 WL. O, din yung gagamitin mo, 0.62. 0.620. Tapos W live to. Times L. O, yun lang. Lagay mo lang ulit values mo, 0.607, yung dead load mo, 15, yung span length mo, 8, plus 0.62 times live load na 18, times span length, 8, 162.12 kilonewton. Yung sagot agad sa number 2, di ba? Madali lang, 162.12. Ito, letter B. Yan, number 3, last na agad. How much is the maximum positive moment in span AB? Hanapin mo kung nasan yung span AB. Sa diagram, ito yun, di ba? Pero since symmetrical nga siya, A, B, C, D ito, pwede rin yan maging A, B, C, D, E, pabalik. So, technically, ang span AB mo, ito, tsaka ito. Di ba? Ano yung maximum moment yan? Titingin ka para sa dead load. Ayan, isa lang. 0.0772, 0.0772 kasi positive. Yeah. Pag negative yung hiningi, ito yung gagamitin mo. Eh dyan, hiningi sa number 3, positive eh. Ito tayo, 0.0772 WL squared. O, yun lang. Number 3, 0.0772 W dead. Tapos L squared. O, yan, para sa dead. O, sa live ka naman ngayon. Papattern mo na ngayon, titingin ka. Ang span mo dyan, na AB, pwedeng ito, tsaka pwedeng ito, pwedeng ito, tsaka ito. Hanapin mo lang pinakamataas dyan. 0.0996, 0.07, ito, 0.0977. So, ito, wala. So, ang pinakamalaki dyan, kung titignan mong maigi, ito, 0.0996. Kasi ito, 0.0977 lang. So, ito gagamitin natin. 0.0996 WL squared. Plus 0. Ano yun? 996. 0996 pala. 0996 WL times L squared. Pero ito i-highlight ko to Itong formula na to, i-highlight ko kasi
Itong formula na 'to, delikadong formula 'to, pare. Bakit? Kasi kung babalik kayo sa diagrams natin, hindi sila parehas ng location kung saan sila nag-maximum. Tignan mo yung ginamit natin sa dead load, di ba? 0.0772 WL squared. Pero tignan mo yung location niya kung saan nag-occur yung max moment. Ang length niya, 0.393 ng L. Di ba? Tapos dito naman para sa live load, ang ginamit natin, ito, di ba? Tignan mo kung saan nag-occur yung maximum moment niya. Sa 0.446 ng L. Magkaiba sila ng location. Wala sila sa isang location kung saan nag-occur yung maximum moment. So, technically, bawal mo silang pag-addin. Gets? Wala kang choice dito kung gusto mo talaga makuha yung pinakasaktong sagot. Gumamit ka ng kung ano man formula maisip mo sa buhay mo. Bahala ka. Pero ako kasi, hindi ko na ginagamit yun kasi masyado mahaba. Kaya ang ginagawa ko, since ang discrepancy nitong 0.446 tsaka 0.393, maliit lang. Tignan mo, 0.446 minus 0.393. Ang diferensya lang nila, 0.053 meters lang yung diferensya nila. Kaya ang ginagawa ko, kahit bawal, pinag-add ko pa din. Pinag-add ko pa rin sila, tapos hahanapin ko na lang sa choices yung pinakamalapit. Kasi maliit lang naman yung discrepancy nila. Ulitin ko, delikadong formula to kaya nasa sa inyo kung gagayahin nyo ako, pero sa board exam, ganun ang gagawin ko kung sakaling lumabas to. Kasi nga, hindi sila parehas ng pinag-okuran ng maximum moment. Kaya hindi mo sila pwedeng pag-addin. Yun ang rule. Bawal mo silang pag-addin. Pero ako, tamad ako eh. Kaya pag-a-addin ko na lang, tapos titingin na lang ako sa choices ko, ano yung pinakamalapit? 0.0772. Ano yung W din? 15. Tapos yung L mo, 8 squared. 0.0996. Yung W live, 18. Tapos yung length mo ulit, 8. Makukuha mo dyan para sa delikadong formula, 188.8512 kilonewton meter. No? So technically, maghanap ka ng pinakamalapit na choices dyan. Yun na yung sagot, 188.85. Meron ba? Ayan letter A, 188. Pero hindi natin sure, no? Swerte lang ako kasi sakto parehas sila ng whole number, 188 to. Ito 188. Hindi mo sure, malay mo, ang sagot talaga diyan 187 point something, tapos ni-round up niya lang ng 188. Kaya high risk, high reward to pre Kaya ito, pangatlong sabi ko na. Kayo bahala kung gagamitin niyo to o hindi. Kasi yung sa akin, ngayon sa problem na to, tsumamba lang na 188 yung whole number na nakuha ko. Sabay ito, nag-truncate din yata ng 188. Di natin alam, mali mo 189 yan. O kaya 187. Di mo malalaman kasi hindi ko naman sinolve yan. Tinatamad ako eh. Kaya bahala ka sa buhay mo yan eh. Bye-bye.